Hello! Good morning mga kapatid. Good morning. So, time check. It's 10:48 a.m. Saudi time. 10:48 a.m. Yan. So, maaga akong nagising kasi nag-CR po tayo tapos hindi na ako nakabalik ng tulog. So, ngayon, dahil may pending upload tayo na kaya in-upload natin kanina lang. So, hindi na talaga ako makatulog. Kaya kakain na ulit tayo. Yan, ininit ko yung isang order kagabi. Yan. Kaya kakain muna tayo. Ang dami nito guys. Ano tayo? Mukbang-mukbagan. Yan. Pati yung dahil si Sir nga, marami siyang mga rules na hindi mo maintindihan. Pati dito sa bahay niya, wala siyang kainan na naka-stable. I mean, naka-fix. So, yung niya, pag may pakain siya dito, pag may pa-party siya, catering. So, may mga pumupunta dito. So, wala siyang dining dito. Wala siyang dining table. Kaya ako, madalas, kumakain ako kung saan-saan lang dito sa kusina o kaya dun sa may waiting area dun sa may tawag dun sa bago mag-receiving room. Yun, dito ako kumakain madalas. Ganyan ang buhay nating mga OFW. Pinaganda lang po ang tawag na butler pero sa Pilipinas, ang butler kasambahay pa rin ang datingan. Pinaganda lang po kasi mga mayayaman dito sa Saudi. Mayayaman yung so butler. Yan na. So kain na po tayo. Yan. Ano po siya? Sweet and sour fish. So ito yung isang order kagabi. Yan, dahil pa rin sibuyas. Yan. Tapos parang sinangag na rice. Sinangag talaga siya, hindi parang. Actually, yung Canton, naalala ko. Yung sa Canton kasi yung pangalan ng restaurant in orderan. May kakilala ko dati na nag-work sa Canton. Ano ba tawag doon? Canton Restaurant. Basta ganun. Isa yung sa mga kainan dito sa Saudi. Okay, kain na tayo guys. Amen. That's it guys. Kasi after netong kain kong ng rice na to, ay hindi na tayo makakain bukas ng rice. Bread ulit tayo tomorrow. So, enjoy natin to. Ano pag-usapan natin ngayon? Dito, wala akong fix na tulog. Araw-araw, ibang oras ng tulog. Iba-iba ang oras ng gising. Kung ano yung oras ni Sir, may oras ko. Kaya lang ngayon nga, wala siya. Ilang araw siyang wala. Nag-out of the country siya kasama yung family. So, pag kasama yung family, hindi ako pasama kasi bawal makita yung asawa niya. Unless, yung kasama nila sa bahay na babae, pwede ganon. Yun ang rules dito. Pag kasama ang pamilya ng amo ko, hindi ako pwedeng kasama kasi nga bawal makita yung asawa niya ng lalaki. Pero sa ibang mga liberated ng Arab, wala na sa kanila yun. Pwede na rin ipakita nila. Pero yung iba talaga, ganun pa rin. Yun yung culture nila. Na hindi pwedeng makita yung asawa nilang babae ng ibang lalaki. Marami silang mga kultura na kailangan nating igalang at unawain. Favor din naman sa akin na wala si Sir dito kasi yun, hindi ako masyadong walang trabaho. Nasa akin kung anong gusto kong gawin. Kaya lang syempre, dahil mabait tayo, kahit wala siya,
talagang ginagampanan ko yung mga trabaho dito kahit hindi ko siya trabaho. Alam mo yun, to the point na kahit na paglilinis ng sakyan, which is napakasimpleng bagay din naman yun para sa akin. Eh walang gagawin eh, walang trabaho. So ginagawa ko siya pag ganun. Hindi ko kailangang wala siyang inutos, wala siyang ano sa akin pag alis niya. Na makapagpahinga ko ganyan. Wala siyang sinabi na gagawin ko. Pero yun nga, nagkukusa tayo para makita niya na mahal natin yung trabaho. Kasi nga andito na tayo, so mahal natin yung trabaho natin. Ganun. Ganun tayo dapat. Kaya may ginagawa natin, mahalin natin kasi blessing yun ng Diyos sa atin eh. Na lahat na nangyayari sa buhay natin, biyaya yun ng Diyos sa atin. Maging kalungkutan man yan, kaligayahan o ano pa mang sitwasyon yan. Lagi nating isipin na blessing yun. May magandang plano si Lord para sa atin. So yun. Kaya ako dito, enjoy ko na lang, nandito na ako eh. So, let's accept na lang kung ano man yung situation natin. Always be thankful na lang. Ako simpleng bagay, sobra ko nang na-appreciate at pinagpapasalamat. Yung kunwari na every Friday kasi lumalabas ako. Pag uwi ako dito, na sabihin lang ng amo ko na, okay, go to your room and take a rest for an hour and then I will call you if I need you. Parang sobrang masaya ang kalooban ko pag gano'n narinig ko sa amo ko na pagbalik ko galing sa labas. Yung gano'n, yung iba-ibang amo magagalit or utusan ka kaagad, siya hindi. Pagpahingahin niya ako, gano'n. Yung parang ang sarap sa pakiramdam na gano'n yung amo ko. Pero hindi ko yun siyempre pinagmamapuri, oh dahil kasi magaling. Hindi. Alam kong ano yun, tulong ng Diyos sa akin yun kasi pati yung amo ko alam niyo pinagpipray ko siya. Pinagpipray ko siya na sabi ko sa Diyos, sabi ko sa Ama, habang nandito ako, tulungan mo ako na makasundo ko yung amo ko. Ganun. Maging mabait siya sa akin at maging mabait din ako sa kanya. Kaya yun, pag minsan bilang tao, maubusan tayo ng pang-una o pasensya. Pinakalma ko yung sarili ko na inisip ko, hindi. Biyaya ito ng Diyos sa akin trabaho nito, kaya kailangan kong mahalin, kailangan kong magpakumbaba, kailangan kong unawain, ganun. Lagi natin iisipin na sa bawat oras na binibigay sa atin, makagawa tayo ng mabuti, ganun. Na hindi man tayo perfect, nagkakamali pa rin tayo or ano, pero hindi mo sabihin ba you try your best na change for a better person ba, ganun. Ako yun yung mga realization ko while I'm getting older na ganun. Na wag kong sayangin yung oras ko sa konsumisyon, sa stress, ganun. Kahit anong sitwasyon, itiwala natin lahat sa Diyos, ganun. Sarap. Kaya lang yung kanin dito, walang katulad sa mga kanin natin dyan sa Pilipinas na yung mga magagandang klase, mga masasarap na kanin. Parang kahit walang ulam, ang sarap-sarap na. Dito iba yung mga kanin nila, yung mga basmati rice, mga ganun. Or dahil hindi lang ako bumibili sa supermarket, kaya hindi ko alam na may ganun din kanin tulad sa atin. Dito kasi sa kanila, sa Arab culture, ang dami lang spices. Kaya ang kanin pa lang nila, grabe, sobrang malasa na. Ang dami nilang nilalagay na kung ano-anong sa pagluluto. Dito sa abroad, hindi uso ang panyo-panyo na pamunas. Kaya saan ka lumingon dito sa buong bahay, puro tissue. Mayaman sila sa tissue. Kaya siyempre, kailangan nating masanay na rin. Onting ano dito, tissue. Onting kibot tissue. Sa sala ni Sir, paikot ng tissue tsaka tubig.
Ganun sila, bawat lamesa may tubig, bawat lamesa may tissue. Kayo guys, kumusta? Wala pa rin talagang tutulad dyan sa Pilipinas ang pagkain. Totoo yung sinasabi nila na pag abroad ka, pag OFW ka, anong sarap ng kinakain mo. Wala pa rin tatalo pag nasa Pilipinas ka, nakasama mo yung pamilya mo, na sama-sama kayong kumakain. Kahit ano pa man ang ulam, kahit tuyo pa yan, o kahit ano man ang kinakain nyo, basta salo kayo masaya. Dito, masaya naman, syempre, pero iba yung saya pag kasama mo ang pamilya. Mahal mo sa buhay, ganyan. Diba? So, darating ng time na makakauwi rin ulit ako, makakasama ang pamilya. Ngayon, sacrifice muna kasi may mga plans pa tayo. May mga pangarap pa tayo kung bakit ako nandito, bakit nangingibang bansa ang mga Pilipino. So, may mga goal tayo. Focus tayo dun sa goal natin. At pag na-accomplish natin yung goal natin, ituloy-tuloy lang natin yung pagiging mabuti, ganyan. Para tuloy-tuloy din yung mga pagpapa, di ba guys? Malamig dito sa Saudi ngayon. Siguro mga hanggang March pa ang taglamig. So, nililibang ko yung sarili ko dito sa pag-stay ko dito kasi wala namang choice, di ba? Kasi maglungkot-lungkutan tayo. So, enjoy lang every moment ng buhay natin. Harapin natin ang payapa at masaya. Wow. Kaya lang, medyo spicy pala to. Hindi rin pa ako mahilig sa maanghang. Ako po yung Bicolano na hindi mahilig sa maanghang. Kumakain po pero hindi lagi. Ubus ko na po guys, malapit ko na maubos yung rice. Pero yung ulam, ang dami-dami pa. Ewan ko ba? Malakas ako sa kanin. Sa ulam, hindi talaga. Ang Pilipinas nga nakakatuwa kasi hindi ako nagpapapak ng ulam. Dito tuloy, wala akong choice kundi madalas ulam lang, wala nang rice. So ulam lang ulam, iniulaman ko ng ulam tapos pinapartneran ko siya ng bread. O kaya kubos. So mamayang gabi, ito natirang ulam. Kasi halos hindi ko siya nakalahati. Ulam ko siya sa kubos. Ganito guys yung kubos. Ayan. Yung para siyang lumpia wrapper. Tapos pag binuksan natin ito, marami kasi kamay ko eh. Basta para siyang lumpia wrapper na pinakapal. Tapos ihiwa po kayo. Tapos ano nyo po yung kubos dito sa ulam. So, papakita ko po sa inyo mamaya. Pag kumain po ako mamayang gabi. Ganun siya. Kasi yun siya. Mga way nila ng pagkain. Yung kubos sa kanila is yung kanin natin sa Pilipinas. Ganun. Gusto ko na yung kanin. Pero yung ulam po, halos hindi ko siya nakalahati. Yun guys. Tapos, pagkatapos nito, tayo ay gagawa ulit ng tulog. Kasi wala naman akong gagawin pa ngayon. Kung mamaya, baka i-finalize ko na itong kitchen, yung mga kalat na yon. Gusto ko siyang maalis dyan. Gusto kong ma-clear lang yan. Ayan. So, hanapan natin siya ng pwesto. Nila naman ang ano ko ngayon, ano isip na mabago dito. Para pagdating ng amo ko, matuwa naman siya na malaki yung pagbabago sa kitchen niya at saka doon sa stock room niya.
Yun lang guys for today's video. Thanks for watching. Have a great day everyone. Ingat po tayong lahat at enjoy the day. Bye-bye!